Mga panukalang batas para sa mga manggagawa, estudyante at overseas Filipino workers, ilan lamang yan sa mga inihaing proposal sa Kamara at Senado sa unang araw ng 20th Congress. Si Meleles Moras sa detalye. Maaga pa lang mahaba na ang pila rito sa South Wing Lobby ng Batasang Pambansa para sa unang araw ng paghahain ng mga panukalang batas sa ilalim ng 20th Congress. Isa sa mga unang pumila si 4-piece Party List Representative JC Abalos. Kabilang sa mga inihain niyang proposal ang panukalang pagtataas ng cash grants sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at ang kontrobersyal na Absolute Divorce Bill. Hindi na naman natin pinipilit or ina-encourage na maghiwalay ang mga married couples dahil napaka-importante at napaka-inviolable, and grabe yung sanctity ng marriage po ay napaka-importante. What we're just saying here is that we must acknowledge the struggles of our countrymen na nasa stuck sa mga ganitong toxic relationships. Ang Makabayan Bloc naman muling inihain ang Legislated Wage Hike Bill at iba pang panukalang batas para sa mga manggagawang Pilipino. Presyo ibaba. Sahod itaas. Presyo ibaba. So ito ang sahod itaas. Ito ang presyo ibaba din. Kapakanan din ng mga manggagawa ang sentro ng mga panukalang batas na inihain ng Kamanggagawa Party List. Kahit ang mga magre-resign na, giit nila, dapat ay may benepisyo rin. Sa resignation pay kasi, kapag ang manggagawa nag-decide na okay, ayoko na magtrabaho, gusto ko na magpahinga, wala siyang makukuha na resignation pay. Wala kasi sa labor code niyan eh. So even if you're working 20, 30, 50 years in a company and you decided na okay, tapos na ako, pagod na ako sa pagtatrabaho, wala kayong makukuha na resignation pay. Ang makukuha nyo lang is final pay. So malaking inhustisya yan sa manggagawa. Si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste naman, panukalang pagbibigay ng allowance sa lahat ng estudyante ang inihain. Dapat pong suportahan ito ng nasyonal na pamahalaan para hindi lang po iilan, kung hindi lahat ng mga estudyante sa buong Pilipinas ay mabigyan ng educational assistance. Una na ring naghain ng mga panukalang batas ang tumayong House Speaker ng 19th Congress na si re-elected Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Kabilang sa mga inihain niya ang Rice Industry and Consumer Empowerment or RICE Bill, Philippine Centers for Disease Prevention and Control o CDC Bill, Private Basic Education Vouchers Assistance Bill, Eastern Visayas Development Authority Bill at panukalang mag-e-exempt sa mga OFW sa pagbabayad ng premium sa PhilHealth. Nakikita natin yung iba't ibang holistic approach ng mga miyembro ng House of Representatives para matugunan yung mga pangangailangan ng ating mamamayan. And we're looking forward na mas marami pa in the next coming days na mafafile at pag matutugunan yan once na mag-start ang organization para mapag-usapan na sa mga appropriate committees. Ang mga senador naman, kanya-kanya na ring paghahain ng mga panukalang batas. Tulad ni na Senator Joel Villanueva at Senator Erwin Tulfo na personal pang nagtungo sa Senado para rito. Habang ang ilan pang senador may pasilip na rin sa kanilang mga priority bill tulad ni na Senate President Francis Escudero, Senator Jinggoy Estrada, Senator Tito Soto at Senator Bam Aquino. Isa pa dyan yung Anti-Conflict of Interest in Public Utilities Act. This is serious. Okay? This is an issue. Tali ang kamay ng gobyerno pag yung may-ari ng utility sa isang lugar ay isang government official, isang politiko. Unang-una dito yung Security of Tenure Ending ENDO Act. We are aware how important it is na wakasan yung talagang pang-aabuso sa work schemes katulad ng ENDO at labor-only contracting. Mabigyan po ng seguridad sa trabaho ang ating mga manggagawa. Mahaba-haba pa ang proseso bago tuluyang maisabatas ang isang panukala, pero pagtitiyak ng mga mambabatas, tututukan nila ito para sa kapakanan ng mga Pilipino. Meleles Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.